Galing po ako ng Mindanao, Bukidnon po. Then, dumalit ako dito sa Metro Manila noong January 5, dumating po ako. Then, dito na po ako nakatambay, malapit po kay Diwata at Yan, magandang araw mga kababayan. So, ating nakapanayam itong nag-viral nung nakaraang taon, no? 2022 sa kasagsagan po ng kampanya ng ating mahal na Pangulo, no? Na inikot ang Pilipinas, iikutin niya ang buong Pilipinas gamit lamang po nitong bike. So, nakaka-proud tong batang ito dahil sa kanyang isinusulong na provision nga po, no, para dito sa mga senior citizen na Anti-Elderly Abuse Act. So, yun, no? So, nakaka-proud kasi nga po, no, 2 beses na niyang bike na ito papuntang Maynila, galing ng kanilang lugar sa probinsya sa may Bukidnon. So, ang nakakatuwa po dito ay andito siya kay Diwata. So, masasabi natin na si Diwata ay talaga naman, no, napakabait, no, at may mahabaging puso para sa katulad sa kapwa natin na ganito na walang matitirhan, no. So up to June 16 po siya dito, no, ang kanya, dahil may inaantay nga po siya na resulta ng kanyang sinusulong nga po dito sa may Senate, kaya nandito po siya kay Diwata. So po, dahil gusto nga po yung clearing dito sa Metro Manila, kaya napaisipan ko po na pumasok dito at makisuyok na makiparada, at kahit paano ay tutulong-tulong lang din po sa paglinis dito. Kaya dito po ako ngayon nakaparada sa loob po. Pansamantala hanggang June 15 dito po ako magstay. Then tutulong-tulong lang din po sa paglilinis. Hanggang June 15 po. Pagkatapos po ng June 15, magpapatuloy na po sa biyahe ko po na libutin po yung Pilipinas. Saan naman yung destination nyo? Papunta po ng norte. Kasi 25 provinces na po yung narating ko. Meron na lang 57 out of 82 provinces. So yung commitment ko talaga is ubusin yan lahat. Ngayon, standby muna ako dito kasi meron po akong inaantay na mga tawag ko. Hopeful sa purpose ng biyahe. Dahil ito po ay may saloobin po na siyang aming gustong ilahat at ilapit sa ating mga namamahala sa ating national. Sana po ay mapakinggan nila. So, ilang taon na po kayo, sir? 23, magto-23 na po ako ngayong July 21 po. Wala po kayong pamilya? Sa ngayon po, alone na po ako po. Sir Neji, ano ba yung mga lugar na napuntahan mo na para sa atin? Actually, ang mga lugar na napuntahan po, pwede po po. Ayan. Meron siyang pinaka-tarpaulin. Pinaka-tarpaulin na po ito. Pinaka-tarpaulin. 25 provinces na po lahat. Gamit lang itong bike. Tama ba? Ayan, no? Cebu, City of Iloilo, Province Aklan, Tawi-Tawi. So, nakarating ka na din pala ng Iloilo. Yan. Walang pa po ito po. Yung iba hindi Bukidnon, po Lapu-Lapu, Lanao, Ian, Zamboanga, Antique, Antique. Bohol, Sa amin yan, sa Iloilo, Siquijor. Bukidnon, Tawi-Tawi, Lapu-Lapu, Sila kayo pa pinamasahingan mo pa sa Manila. Hindi po. Endorsement lang po. Galing po sa Coast Guard and then sa Governor po. Kasi ito po ang biyay ko po is may purpose po siya for our heraldic code of the Philippines and part of the welfare of the senior citizen po. Ano po yan, sir? Yung Anti-Elderly Abuse Act po, House Bill 4696, yan po yung nire-raise ko po. At sana po ay mapirmahan din kasunod ng expanded Centenarian Act, dahil yan po ay purpose ng ating mga senior citizen po. Privilege ng ating mga senior citizen na mabigyan sila ng protection din. Alam na rin po ng government natin na... Yes po, nakapag-send na din po ako ng mga letter request for courtesy call, courtesy visit, and right now is I already courtesy visit to our Vice President through the Senate. Nakapasok na din po ako dyan. Kaya lang inaantay ko po yung mga response ng ibang senador sa letter na pinasa ko po. Kaya dito ako sa Diwata Paris Overload parking area, nag-aantay kasi malapit na sa Senado, then malapit lang din po sa Metro Manila. Sa Malacanang. Malacanang. Nag-address na din po ako kay Attorney Franklin Quijano sa National Commission of Senior Citizen. January 24 po, 2024. Nagpunta ako sa kanilang opisina, so gumawa po sila ng endorsement letter to our President po. Right now is hindi pa po sila tumatawag, kaya pinastandby muna ako nila dito hanggang June 15 po. Kaya kahit pa paano, tutulong-tulong po ako sa paglinis nito hanggang Sir, lilinawin lang po namin, no? Nakalibot ka sa 25 na probinsya gamit itong bike mo. Yes po. Actually, lahat po ng mga probinsya dun sa page ko po sa Sipat Pilipinas, nandun po nakapublish lahat yung mga picture ng mga governor,
tourism, then yung mga barangay chairman na nagpatuloy sa akin sa kanilang mga barangay, then ang iba-iba pang mga NGO, then mga business owner, kagaya ng mga hotel, then mga travelers din na nagpapatuloy sa akin. Then yung mga resort, nagpapatuloy din po. Kasi marami din po mga sticker dito nakatibayan talaga na nakatili. Lahat po yan na napuntahan ko na. Actually dito din sa Manila, nakapunta na din po ako sa radio station Manila, national base nila. Bali, ilang taong ginagawa mo na ito, sir? 1 year ko pong binike ang galing Bukidnon po. January 5, 2023 ako umalis ng Bukidnon. January 5, 2024 din po ako dumating dito. In the previous story ko din po ng 2022, pumunta na din po ako dito. Within 69 days din po yung travel ko. So pangalawang beses ko na po sumampa dito sa Maynila. Ngayon. So, ang Kaya- pagkakaalam ko po kasi dati, nung time ng election, tama ba yun? Yung pag first time... 2022 po. Nung yun. pag-upo po ng ating presidente, June 5 po ako, June 12 po ako umalis sa Mindanao. June 5 ako umalis sa Don Carlos Bukidnon. Then June 12 nasa Davao City. Then pagka June 29 umalis ako papunta dito sa Maynila. So August 5 din po ako dumating dito. 2022 po yun. Last previous year. Yung lola niyo po, kamusta na po? Kasama ang palad ko, hindi ko po intensyon na bulabugin po yung mga tiyahin ko sa kanilang ginawa na pang-abuso sa lola ko. Namatay po yung lola ko, kaya marami pong hindi pa nakakaalam sa YouTube na nag-comment doon sa link ni Senador Rapi Tulfo. Kaya ipagpamanin niyo po kung hindi po namin muna pinablis ng mga nakaraan. Pero ngayon po, kasagsagan ng nandito ako sa Maynila, parati pong tinatanong ng mga radio station. So pangatlo po ito na tanong ninyo, kumusta na po yung lola ko. Pumanaw po siya noong December 14 habang bumabiyahe po ako. Nasa Kalintaan base po ako doon sa Occidental Mindoro. Kaya hindi po talaga natin mapigilan. Sa katandaan na talaga din siguro niya yun. 88 years old po siya. Namatay. Tanong po, lola niya. Alon na po. Yan, sir, sa pag-stay nyo dito, ano nang po nga sabi ni Dumata? Okay naman po kasi alam niya naman po yung story ko po na nasa Rapi Tulfo. Then yun nga, in-open ko kanina sa kanya nung nakabakante ako at siya lang po yung nakaupo na yung doon sa likod na pinaparadahan ko po ng bike pag umaga kasi pag gabi po saka lang ako lumalabas. Kaso pati gabi kiniklearing na kaya standby na siguro talaga tong bike dito loob. Tanging ice bucket na lang yung may lalabas ko kasi naglalako din ako ng tubig dito Doon ako kumukuha ng pang araw-araw ko. Kasi yung mga tubig naman yan, sponsor din po yan. Then later on, meron na namang pandesal na magsusponsor. Kaya lang, hindi pa dumating yung ice bucket ko. Yun lang po yung inaantay ko. Then meron din po sabon na pinapabenta din po, dishwashing liquid. So dyan po ako. Sa Sikat Pilipinas po. Sa Facebook at saka sa YouTube. Grabe, nakakabilib mo. Gamit lang itong ano nyo. Para po talaga sa mga senior citizen po itong ginawa ko dahil sa paglaki ko po sa lola ko, wala po talagang ibang tinuro yung lola ko. Yung pagrespeto at pagmamahal talaga kung sino yung nasa tabi ng bata. Kasi ako lang po, hindi ko po nasaksiyan yung pagmamahal ng ina. Pero nasaksiyan ko po yung pagmamahal ng lola ko na tumayo na bilang ina at tatay ko na rin. So tinatawag ko siya ina, tay. Pwede niyo po ba, sir, pwede niyo i-share sa amin, no, yung pagta-travel niyo po, no, yung mga na-experience mo sa daan. Yung minsan nasiraan ka or even sa pagkain. Maraming salamat lang din po sa mga nag-a-assist po sa akin kung sakaling masiraan ako. At sa iba pang mga bike shop na nagsusponsor po ng mga gulong kung sakaling maputukan ako, mabutas. So sila po yung nag-i-initiative na magbigay ng gulong. Then sa mga Good Samaritan din po ng mga riders, mga motor riders, mga Eagles Club, nag-initiative din po na humahabol ng packlans. Nag-aatid po talaga ng packlans para meron akong makain habang bumabiyahe. Then sa mga biscuit din po na nabibigay, nababahagi ko din po sa iba. Sa mga homeless na nadadaanan po sa kalsada. So, linawin ko lang ulit, sir. Bakit niyo po ginawa ito? Bilang inspirasyon ko po ang mga matatanda dahil lumaki po ako sa lola ko, gagawin ko po ang lahat sa abot na aking makakaya na malagdaan sana at matalakay sana ang Anti-Elderly Abuse Act dahil yan po ay napakahalaga na proteksyon
na makukuha ng ating mga matatanda laban po sa mga taong mapang-abuso. Kasi masakit po para sa akin na namatay po yung lola ko na hindi niya po naramdaman yung peaceful na pamumuhay. Dahil nung panahon na naabandon na po siya, pinabayaan siya ng mga anak niya, ay naranasan niyang mamalimos. At natulog din po kami sa terminal dahil yun nga, ginabi na kami sa terminal, wala nang masakyan. Kaya naglatag kami ng karton. Kaya kung may makita akong mga senior citizen ay nasasaktan po ako. Ayan, no? So saludo kami sa ginawa niyo, sir. Sa dami ng kayo po ang nag-forsige talaga niyo. So iikutin lang po namin itong bike niyo para ipakita natin. So ito po yung gamit niyo sa pagbabiyaheng bike. Ayan. Ito yung mga souvenir niya.